Hello guys! Welcome back sa ating Plain and Solid Geometry series. So for today, ang i-discuss natin, nasa solid na tayo. So nung nakaraang video, diniscuss natin yung circle. And yung circle, yun na kasi yung last subtopic natin pagdating sa plane geometry. So ngayon, today, we're starting a new topic, solid geometry. So, kung sa plane geometry, nag-aaral tayo ng mga flat shapes tulad ng triangle, square. Dito kay solid geometry, ang pag-usapan na natin ay three-dimensional shapes tulad ng cubes, cylinders, cones, spheres, mga ganyan. So, dito sa solid geometry, iba na usually yung mga kinocompute natin. 'Di ba sa plane geometry, ang highest degree parameter na kinocompute natin ay yung area, which represents the space na ino-occupy ng isang closed shape on a plane. Parang imagine mo, nasa isang sheet ka lang ng paper. Kapag nag-drawing ka ng, let's say, rectangle, yung area niya ay yung kung gaano karaming, kung gusto mong kulayan, kung gaano karaming pintura ang kailangan mo para makulayan yung buong shape na yan. For example, yan, yung gray na color, di ba? Yung nire-represent niya ay area. Kasi sa isang sheet lang yan ng paper, nag-exist. So, yun yung area natin sa plane geometry. Sa solid geometry, three-dimensional na tayo. Meron pa rin tayong area, pero this time, surface area na ang tawag sa kanya. Kasi parang may tupi na siya. May depth na yung object. So, for example, gusto mo tong irolyo, di ba? Itong rectangle. Ganito yung magiging itsura niya in 3D. Yan, ganyan, di ba? Parang hollow na can. Ito siya. Di ba? Meron pa rin siyang area kasi kung gagawin mong reverse yung process, gusto mo na yung hollow can na ito ay gawin mo siyang, ilalatag mo siya sa isang sheet of paper. Ganito siya, 'di ba? Ganito yung itsura. So, meron pa rin siyang area kasi meron pa ring representation yung parang kung gusto mong pinturahan ulit yung balat nitong hollow can, area yon, area yung concern natin. Pero ang pinaka-importante sa solids ay yung tinatawag natin na volume, which is the highest parameter in 3D geometry. So, mas mabivisualize siguro natin siya kapag nasa cone tayo. So, ito, ang tawag dito ay cone, 'di ba? Pagka ganito yung itsura. So, eto, 'di ba, para siyang wala siyang takip sa taas, 'di ba? So, hindi masyadong kita siguro pero ayan, meron niyang lalim. So, yung cone, etong nakikita niyong red na ito, meron niyang surface area, 'di ba? Kasi meron ka pa ring representation kung ano yung space na i-occupy kung gusto mong kulayan 'to ng ibang color. Halimbawa, yung balat gusto mong kulayan ng black. So, area 'yon kasi yung surface pa din yung concern mo. Pero pagdating sa volume, yung tinutukoy naman dito ay kung gaano karaming space sa loob ang kaya mong punuin. For example, gaano karaming tubig ang kaya mong ilagay sa loob ng code na 'to bago mo siya mapuno. Yung volume, eto 'yan. Iba na siya, 'di ba? Hindi mo na siya kayang ilatag sa isang paper or sa isang sheet of paper tulad ng area. Kasi ang volume, hindi na siya balat ng solid. Ang volume, tumutukoy siya mismo sa space na nasasakop sa loob ng isang solid figure. Isang space siya na meron siyang tatlong dimension na. Meron siyang haba, meron siyang lapad, at meron siyang taas. So for example, dito sa cylinder na to, eto, ganito yung itsura ng volume, 'di ba? 'Di mo na siya puwedeng yun nga, ilatag sa isang sheet of paper gaya nito. Ito hindi mo na 'to malalatag sa sheet of paper, 'di ba? Kasi three dimension na 'yan, eh. Meron siyang length, meron siyang width, at meron siyang height. 'Di ba sa rectangle natin length and width lang meron tayo, dito meron na siyang height. So, in short, area covers the surface, pero volume fills the space. So, ngayon punta tayo sa tinatawag na Cavaliere's Principle. So, ano ba yung Cavaliere's Principle? 'Pag ang dalawang solid figures ay may parehong base area at ang bawat cross section nila sa parehong height ay gano'n pa rin yung area niya
masasabi natin na pareho sila ng volume kahit magkaiba pa yung kanilang itsura. So, i-drawing natin 'no, para mas magets natin. So, halimbawa, ito yung ating unang solid. So, sabihin natin na ito ay may area na 20 meters squared. Tapos, kitang-kita naman, di ba, na kahit saan ka kumuha, ito kasi yung height niya, di ba? So, kahit saan ka kumuha dyan sa height, mapapansin natin na yung 20 meters squared ay na-maintain natin. Na-maintain niya yan kahit saang portion ka ng height kumuha nung area. So, dahil na-maintain niya yung 20 meters squared, then sabihin natin na yung height niya ay 10. Yung magiging volume niyan ay 200. So, mamaya natin i-discuss yung formula ng volume. Basta, for discussion purposes lang muna. Sabihin na lang natin na yung kanyang volume ay 200 meter cube. Then, halimbawa, meron tayong isa pang figure. Sabihin natin, this is also 20 meters squared. Although magkaiba sila ng shape, pareho sila ng area. Kumbaga, example lang naman, di ba? So, yung height niya, sabihin natin 10 din. So, dito, obvious ulit, no, na bawat cross-section area, kahit saan ka kumuha, bawa sa gitna ka kumuha, or sabihin natin na dito ka kumuha, sa taas na to, equal yung kanyang cross-sectional area, 20 meters squared. So, ibig sabihin, pati dito sa baba, 20 meters squared pa din. So, yung magiging volume pa rin nito, kapag ganyan, so yung magiging volume niya ay 200. So, yun yung ibig sabihin ng Cavaliere's principle, na pareho sila nung base area, which is 20 meters squared. Tapos, yung area na yan, na-maintain niya sa lahat ng cross-sectional area possible sa buong height niya. So, kapag ganyan, yung dalawang figure, equal daw yung kanilang volume. So, kahit magkaiba sila ng itsura, as long as sa bawat cross-sectional area sa height ay same, at yung height din nila ay same, equal lang ang kanilang volume. So, another example, halimbawa, meron tayong ganito, meron tayong cylinder. Sabihin natin na yung area nito ay, sabihin natin na 10 meters squared. Tapos, yung height niya, sabihin natin 5 meters. So, kuha tayo ng isa pang solid figure. So, dito, ganun pa din. Sabihin natin, yung area niya ay 10 pa din. So, na-maintain niya pa rin yung area. Kasi parang chinap mo lang to eh. So, ganun kasi nangyari. Parang chinap-chop mo siya, tapos inusod mo lang ng konti yung, especially yung pinakagitna, di ba? So, na-maintain niya pa rin yung 10 meters squared na yan. Kasi pag kinuha mo yung circle na yan, 10 meters squared pa rin yan. So, halimbawa, yung height niya ay 5 meters din. Kasi nga, parehas lang siya sa kabila. Inusog mo lang yung gitna. So, kapag ganyan, kahit mukha silang magkaiba, equal pa rin yung kanilang volume. Sabihin natin, volume 1 to, tapos ito, volume 2. Equal pa rin yung dalawang yan. So, sige, dagdagan pa natin yung hati, di ba? Bawa ganyan. Equal pa rin ba ang volume niyan? Yes, equal pa rin. Kasi, na-maintain mo pa rin yung 10 meters squared. Sa bawat height mo dito, sa shape na yan, ay sa figure na yan, na-maintain mo yung 10 meters squared. Dinamihan mo lang yung hati, di ba? Parang ito every ano na siya eh. Every 0.01 meters, di ba? Or 0.001 meters. Kinat siya tapos inusod niya pa right. So, equal pa rin yan yung area niya. Kasi wala ka naman binago sa area eh. So, kung ganyan, tapos equal pa rin yung height, equal pa rin yung volume niya doon sa dalawa nating bases, diba? So, as long as same cross-sectional area, tapos same height, equal lahat ng volume. Kahit magkakaiba pa yung itsura, magkakaiba yung shape, basta same cross-sectional area, same height, equal ang volume. Yun yung sinasabi ni Cavaliere's principle. So, ayun lang muna ang basic solid parameters natin, volume, surface area, and yung Cavaliere's principle. So, sa mga susunod na video, iisa-isa na tayo guys ng mga shapes, mga 3D shapes natin sa solid geometry.
So, yun lang guys. Don't forget to like and subscribe and mag-comment ang mga topics na gusto nyo i-discuss ko sa mga future videos. So, yun lang guys. See you on the next video.